Good evening mga kalilista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po ang pag-uusapan natin tungkol dun sa ICC na binabanggit ni dating Senator Trillanes. No? May binabanggit siya na ang ICC tapos na daw ang investigation nung December pa. Pabalik-balik dito. Kasi ito nagkaroon ng kalituhan no? Kasi sinasabi ng mahal na Pangulo na wala siyang dyan, hindi niya pinapayagan, hindi magko-cooperate ang administrasyong ito tungkol dyan sa ICC na yan. Dahil nga noong nakaraan, di ba, halos maglumuhod na si Bato kung ano ba talaga yung totoo. Talagang naiiyak na siya. Sinabi na takot siya makulong. Lalo na sa ibang bansa, hindi niya makikita yung apo niya. At sinasabi naman niya na paring hindi naman totoo yung sinasabing Trillanes at ano na lang, para ma-destabilize lang yung pagkasamahan ng Duterte at saka Marcos. Well, sinabi na parang medyo naging masmasan si Bato nung sinabi ng ating mahal na Pangulo na hindi niya papayagang makipag-cooperate ang ating administrasyon diyan sa issue ng ICC na yan. Hindi niya papayagan. Pero wala naman siya sinabing hahadlangan niya. Welcome naman punta rito. Basta hindi makipag-cooperate yung gobyerno sa kanila. Tsaka kasi kanina napakinggan tong si Sir Mike Abe, no? Kaya medyo nalinawan ako doon sa mga sinabi niya tungkol yung gaano ba katotoo yung sinasabi ni Senator Trillanes tungkol sa ICC na tapos na at warrant na lang ang inaantay. At isa-serve na yun at magkakaroon na ng yung question na lang kung sinong mag-i-implement ng arrest. Ito po, pakinggan po natin yung sinasabi ni Sir Mike Abe, opinion, tungkol dyan sa ICC ni Trillanes. Nagkakalituhan, naliling lang yung iba, ayaw maniwala ng iba. Ito ay kaugnay po sa ICC, yung International Criminal Court. Ito ba ay nag-imbestiga na talaga? Tapos na baga? Tapos na ba ito? Or mag-uumpisa pa lang? O sabihin nating wala pa talagang galawan? Okay, ito. Bilang background lang po. Ang nag-file po ang tumatayo pong complainant ngayon before ICC ay si dating Senador Sonny Trillanes. Ang mga kinasuhan dyan ay si dating Pangulong Duterte, dating PNP Chief Bato de la Rosa at iba pa. Okay. Ngayon, kung ano ang nangyayari sa kaso, ano ang nangyari sa ipinail ng complainant, sila po yung isa sa mga unang nakakaalam at unang pinagbibigyan ng impormasyon kung ano ang galaw ng ICC. Parang dito rin sa atin, pag ikaw ay nag-file ng reklamo sa prosecutor's office laban kung kanino man, meron kang access sa prosecutor's office para alamin yung kasong ipinail mo o reklamo mo. At yun naman prosecutors na may hawak ng kaso, may obligasyon na bigyan ka ng update kung ano na ang status. Ano na ang estado o status ng kaso na o reklamong ipinail mo. Yung kinukomplain, binibigyan din ng update yan. Pero mas nauuna na nakakaalam ng kung anong nangyayari sa kanyang inireklamo ang complainant. Kasi yan ang nakatutok. Yan ang nagbabantay kung anong nangyari sa kanyang reklamo at yan ay merong authority, may access na mag-follow up. Kahit dito sa prosecutors, ganon din po sa International Criminal Court. Kaya hindi ko kilala ng personal si Trillanes, yung kanyang mga sinasabi ay malaki ang posibilidad na totoo. Yan, narinig nyo, no? Talagang ayon kay Sir Mike, ang malaki ang possibility na totoo. Kasi pagka-complainant ka, may access ka sa prosecutor's office dito sa atin sa local, no? Pag once na nag-complain ka,
may access ka talaga na kung ma-update yung progress ng kaso na i-file mo. Ganon din daw sa International Criminal Court. Kaya si Senator Trillanes ay laging nag-update publicly, no? Pinapublic niya talaga. Kaya si Senator Bato de la Rosa talagang napapraning na alog sila, no? 'Di ba nung nakaraan nga halos 'di ba? Maiyak na siya, 'di ba? Dahil nga doon sa pinagsasabi ni Senator Trillanes tungkol sa ICC. Later on, pinagdududahan niya kung totoo. Pero ito na naman, binabanggit ni Sir Mike Abe na maaring totoo. Yung sinasabi, possible totoo talaga. Sabi niya pala. Ito pa, sabi ni pakinggan kay Sir Mike na ito palang ICC, hindi nila kailangan ng coordination ng Philippine Authority sa pag-iimbestiga. Kasi nga, confidential. Kaya, yung pag-iimbestiga nila, hindi lumabas. Di ba? Puro si Senator Trillanes na nagkukwento, nagsasabi ng statement na tapos na. Pero, yung ICC tahimik. Di ba? Kasi confidential nga. Yung kanilang pag-iimbestiga, hindi naka-public kung sino yung iniimbestigahan nila. Pero alam naman natin lahat na yung sinampahan ni Senator Trillanes is si former PRD tsaka si Senator Bato tsaka yung iba pang mga kasama. Pero yung pag-iimbestiga talaga ng ICC, tahimik lang. Kasi talagang confidential, hindi sila pwede ma-identify. Kasi pwede silang... Kasi dati sinasabi ni former PRD, di ba, na talagang papatay niya. Siyempre, takot din yung mga yun. Dayuhan sila rito. Wala silang coordination. Pag sila lang nag-iimbestiga, nag-iingat din yung mga yun. Yung mga ICC na yan. Kaya tahimik yung pag-iimbestiga nila. Kaya si Senator Trillanes na nag-update publicly na tapos na. Tsaka warrant na lang inaantay. Ang kailangan na lang ng ICC is yung coordination ng Philippine Authority. Kasi ang ICC wala silang police enforcement. Yun ang problema nila. Kailangan nila pag lumabas na yung warrant, kailangan nila makipag-coordinate sa Philippine Authority, sa mga otoridad natin, para ma-implement yung warrant of arrest na yun. Kung makipag-coordinate itong ating administrasyon. Kasi di ba sinabi ng ating mahal na Pangulo na hindi sila makikipag-coordinate. Yun ang problema ng ICC. Diyan natin makikita kung talagang hindi tutulong ang ating pamahalaan diyan sa kaso na yan ng ICC na sinampa ni Trillanes laban kay former PRD at kay Senator Bato. Abangan na po natin kung paglabas niyan, kung anong talagang mangyayari. Kasi wala naman talagang police enforcement ang ICC. Kakailanganin nila ang cooperation sa pagka-serve ng warrant of arrest na yun. Iba po kasi yung pangailangan nila ngayon ng police enforcement dito sa atin kaysa nung pag-iimbestiga pa lang. Malaya sila nakapag-imbestiga nun. Pabalik-balik sila kasi investigation lang naman, confidential yun. Pero iba ng usapan na po, pagka warrant na isi-serve, wala silang police international. Ewan ko lang kung kasi member tayo ng Interpol, kung magagamit nila dito yun. Pero kahit pag gumamit silang Interpol, kailangan pa rin kasi yung coordination ng Philippine government para ma-serve yun. Yun ang problema ng ICC. So hanggang dito na lang po muna, no, mga legalista. Sana naliwanagan tayo dun sa explanation na yan ng ICC ni Trillanes, no, sa tulong po ng ni Sir Mike Abe ng kanyang opinion. Ako ipinaliwanag ko lang po ulit sa inyo para malinaw, no, hindi tayo naguguluhan, hindi tayo nalilito. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Boy Misterio.